Glory to you, Abba Father. Maraming salamat, O Diyos. At muli, maraming salamat, Panginoon, sa patnubay at gabay, Panginoon. Hallelujah. At, O Diyos, sa privilege na ako ulit ang maghayag ng salita, Panginoon, na iyong binaba. Panginoon, tulungan mo ko, O Diyos, at protektahan mo po ang gusalan ito, Panginoon, na wala pong mag-prosper na gawang kahay, Panginoon. In the name of Jesus, kinaka-scout po namin, Panginoon, in the name of Jesus. At pinagpipray ko, Panginoon, na nawa ang lahat ay maintindihan kung ano yung i-reveal mo, O Diyos, at protektahan mo po aking mga panalita, Panginoon, at i-bless mo po ito, O Diyos, maging sa mga nakikinig para kailan po nga maitanim sa kanilang puso, O Diyos, at mapamuhay na, Panginoon. At maraming salamat sa pagtuturo, Panginoon, at ikaw ang manguna sa oras na ito, O Diyos, na maihayag ay yung salita. Maraming salamat at lahat ng anak ng Diyos. Amen at amen. Amen. So, nangangamusta ang ating Panginoon sa bawat isa? Tayo ba ay naroon pa rin yung kagalakan sa bawat isa? O baka meron tayong mga dinadala na pasanin? Panginoon, nawa, gabayan mo kami. Amen? Gabayan mo ko sa paghayag ng salita, O Diyos. Amen? So, di na patatagalin pa. Amen? So, the scripture said in the book of Philippians chapter 2, verses 3 to 4. It says, "Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others." So, this is the scripture for the heart of others and to call of consideration sa bawat isa. Amen? Meron ba tayong mga tanong sa isipan natin na yung tipong makikinig na lang tayo? No? Stop to truly consider a word around you. Yung tipong siguro nabuburyong ka na? O naisipan mo, dapat bang meron akong gawin? Amen? Not just the task on your to-do list. Kasi, di ba, meron tayong mga goals sa ating buhay. Amen? Or meron tayong mga immediate needs, but the people sharing this journey with you. Amen? So baka ang purpose natin na dapat meron tayong pinapakinggan o meron tayong gagawin. So ano ba to? So in the scripture, it said kanina, no? Yung unity through humility. Amen? Yung meron kang gagawin na pagkakaisa, no? Sa pamagitan ng pagpapakumbaba. Meron palang ganun sa pagpapakumbaba mo o yung pagiging mainhin mo or sabihin natin mabait ka, meron palang magagawa to unite people o to unite those person, no, na nakikita nating lumalayo. Amen? So, sa paano? No, today we dwell in the cornerstone of Christian living. Siyempre, Kristiyano tayo. Ano ba yung dapat nating, no, ihayag? Anong dapat nating mga ibigay na leksyon? Amen? To be a Christian. No, consideration of serving, love. No, na dati na mabisyo, ngayon nagsiservisyo na sa ating Diyos. Amen? So, it's more than just being polite. So, hindi lang ito sa naging attitude na mabait ka. Hindi lamang doon na hantong. It's a deeper seated attitude rooted in love and humility. No? Nanalalaytay sa iyong buhay yung na meron kang pagmamahal. Na lahat ng galaw mo, may pagmamahal. Merong pagpapakumbaba. Siguro napaisip nyo iba. Ang hirap naman nun. Lalo na pag kaaway mo yung lalapitan mo, di ba? Tapos gagawin mo pagmamahal. Magpapakumbaba ka. Inaway ka, di ba? Yun ang mga, isa sa mga turo that how we Christian living behavior. Kasi tinuturo dito as a Christian. Amen? We manifest God
Jesus Christ. A reflection of Christ's own heart. Bakit? Paano natin, no? Paano natin maluwalhati ang ating Diyos kung wala itong mga actions na to? No? Sabi nga, di ba? Sa ating message, unity through humility. So, each of us sa atin, individual yon. Amen? So now, our guiding verse, no? Itong binabasa natin Panginoon, no? For today's comes from the book of Philippians. Amen? So pag sabi natin yung book of Philippians, it's about manners. Characteristic sa isang Kristiyano. Na sabi, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin. So don't be selfish. Amen? So alam na natin, pag naging selfish tayo, hindi yun hangarin ng ating Diyos. Paghahangad yun ng sarili mo. Dapat yung paghahangad na maitaas ang ating Diyos. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. So, the way na mag-action tayo sa iba, mas ituturing pa natin na mabuti yung tao. Kaya, yung sa preaching ko dati, yun nga yung sabi ko na hindi mo dapat hanapin yung mabuting tao. Dapat ang hanapin mo yung mabuti sa tao. Amen? Kasi bakit? Paano na lang yung example natin, yung marriage, no? Nagpakasal ka kasi mabuti siyang tao. Yung nagbago yung taong yun. Ano na lang, di ba? So, dapat, hanapin mo yung mabuti sa kanya. Amen? Kasi, yun talaga dapat Kasi kung hinahanap mo yung puro na lang masama, negative sa kanya, ikaw din magiging toxic ka sa buhay mo. At sabi nga sa 4, huwag lang ang sariling ninyong kapakanan. Ha? Sabi doon huwag lamang sa sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Kaya doon nakikita natin yung karakter natin Panginoong Jesucristo, yung compassionate niya, na kahit sabihin natin dinuduroan siya, no? Nilapastangan siya, di ba? Naroon pa rin yung compassionate na behavior nating Panginoong Jesucristo. Mahirap, but day by day, glory to glory, no? Makakamta natin yon, kapatid. Kasi namumuhay na tayo kasama ang banal na Espiritu. Amen? Hindi na yung anak tayo sa labas. Amen? So, he urged these powerful words from Paul to cut to the heart of the matter. So, alam naman natin na ating Panginoon ay tumitingin, nagmamatter sa ating puso, hindi sa panglabas mo kapatid, hindi dyan sa nakalakos ka, amen, hindi sa nakalevi's ka, hindi po kapatid, sa laman ng puso mo, amen. So, he urged us to move beyond the gravitational pull of our own desires and ambitions. No? Pinupursige niya, no? Na yung dinidesire natin, ambition, ay naka-align sa will nating Panginoong Jesucristo para maging unity tayo. Amen? So, this is about diminishing our own value. Hindi to yung mawawala yung saysay ng pagiging tao mo. Kasi nga nagpakumbaba ka, o sabihin natin naapi ka, o yung tipong hindi ka nagre-revenge sa taong umaaway sa'yo. Hindi po yun. Amen? But, sabi nito, but about recognizing the equal God-given value of everyone else. Kahit ano pang taas o antas ng posisyon siguro ng karir mo, nung bahay mo, baka yung bahay mo, 7th floor, di ba? Hindi po doon. Amen? The equal. Pareho na po tayo, kapatid. Ahantong sa kamatayan. Ibabalik sa lupa, sa alikabok. Amen? Kaya, sa una pa lang, no? Doon na tayo sa ating Panginoon. Kasi unity. Sabi nga kanina, di ba, beggar at saka negosyante, binigyan ng pag-asa yung beggar. Di ba? Yun ang humility.
So, ginamit tayo nating Panginoon to equal to everyone. So, sabihin natin, huwag tayong maghusga para makuha natin yung unity. This is the call to look not only to his own interest. Yun nga. Huwag masyadong magmayabang. Amen? Porkit nakasasakyan ka. Di ba? Porkit, may mga nakakamta natin sa buhay. Kasi, paano tayo makakuha ng unity? Amen? So, it's about being aware of needs. So, huwag tayo manghingi na masyado ng needs. Dapat hingin natin yung nakaka-please sa ating Panginoon. So, feelings and perspective of those we encounter. Dapat hinikayat natin na yung mafe-feel sa ibang tao pag hinikayat natin. So, dapat, masasabi natin, we need to count the days. Amen? It's about extending empathy, offering support, and making choices that take others into account. Lagi nating isaisip na accountability ko tong taong to. Kasi bakit? Isa to sa pinangakuan ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Para hindi ka maghinayang, kapatid. Kasi pag ikaw isang Kristiyano na, mapapansin mo yung mga taong gusto ng pagbabago. Kaya nakikita natin sa ibang tao, sa mga pastors, leaders, na kung sila yung pupunta sa lugarin, di ba? Kung meron silang napansin na tao, nilalapitan nila, kinakamusta, pinapag-pray over pa. Di ba? Kasi bakit? Nadidiscern nila, nalulungkot sila. Nalulungkot tayo. Amen? Kaya, praise God sa mga tao, sa mga leaders na nakikita natin na talagang yung puso nila ay sa ibang tao, sa kapwa. Amen? So, praise God. Kasi patuloy tayo, Patuloy tayo na nagsasuggest, O hindi lamang na, is it just a nice suggestion? Amen? Na yun na ang gagawin. Amen? Kung lagi tayo tumutulong. Amen? Is a fundamental aspect of following Jesus. Kasi yun ang tinuro na eh. Diba? Bakit? Nagsabi mga ating Panginoon, ikaw, negosyante ka, dito ka sa akin. Wala eh. Ikaw, mabait ka, dito ka sa akin. Mataas ang sahod mo, ito sa akin. May sasakyan ka, dito ka sa akin. Wala eh. Amen? Because He qualified sa mga tao niya kanyang tinawag. Amen? So now, this is some key by supporting this unity through humility. So paano natin to? May action. Amen? So unang-una, dapat meron tayong pundasyon ng consideration. Amen? So, dapat meron tayong pagkukonsidera. Kasi, ating Panginoong Jesucristo, kung nagbabasa tayo ng Biblia or meron tayong mga pinapanood about His life, lalo na sa mga kapatiran dyan na nanonood ng The Chosen sa app, libre po yon. Amen? The Jesus Christ characteristics ay meron siyang ganito, pagkonsidera. Maging sa kanyang huling hantungan, sinabi niya sa tao na, Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagkonsidera siya. Amen? So now, this is the golden rule of the foundation of consideration. Jesus Himself lays down this simple yet profound principle. Kasi hindi lahat ng tao mayroong ganito yung pagkonsidera. Wala po. Kasi bakit minsan inauna natin yung ating pride kasi naapakan tayo ng tao. Amen? Kung minsan na-trigger yung pagiging
value natin sa tao kasi meron akong ginawang tama, meron akong nagawang tulong sa'yo, bakit ganyan yung binalik sa akin, di ba? So, we need to consider, bakit isa din siya sa kawangis nating Panginoon. Amen? So, it's an invitational to put ourselves in others' shoes. Kailangan din natin sukatin yung sarili nilang ginagamit. Amen? Baka hindi lang nakita. Amen? Baka meron lang tinik sa kanilang buhay na kailangan natin bunutin, kailangan natin na tawag nito, maisuot or maramdaman. Amen? Now, how would we want to be treated? Yun nga kanina, di ba? Sa tayo sinofering natin, tinreat na yung beggar ng bagong opportunity. The next question is, with kindness ba? With respect ba? Yes! Amen. Kasi kinukonsidera natin. Kaya nga napansin nung beggar, may lakas ka. Amen? So, now, are we understanding that the consideration is then how to call, o paano natin tawagin yung iba? Amen? Kaya tinawag natin Panginoon Jesucristo kanyang mga disipulo kasi bakit nagko-consider siya sa anong magagawa ng taong to. Amen? So now, in the book of Matthew, chapter 7, verse 12, therefore, whatever you want men to do to you, do us also to them. For this is the law of the prophets. Tinuro na to dati. Amen? Kaya, pag sinabi na para mag-unity tayo, o gusto mo ng unity sa nasasakupan mo, amen? So, we need, kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, yun din ang gawin mo sa kanila. Amen? Kung meron kang kinuha sa kanila, ibalik mo yung sa kanila. Kung gusto mo na may balik sa'yo yung mabuti, gawan mo ng mabuti. That's the humanity. Kaya, meron tayong unity. So, hindi po nagkulang ating Panginoon. Pinapaalala po sa atin yon na dapat meron tayong gawin. Amen? Hindi lamang sa pangsarili, kundi sa kapwa. Kung ano yung gusto na ibalik para sa iyo. Kaya, masasabi natin yung tao na blessed kasi bakit? Merong bumabalik sa kanya na positive. Dahil sa taong yan, yumaman ako. Dahil sa taong yan, naging pastor ako. Dahil sa taong yan. Di ba? Woo! Praise God. Nagka-raise ako. Amen? So now, this is the practical application for this golden rule. Golden rule pala yun yung may konsidera ka sa buhay mo in our daily interaction. Amen? Kaya sabihin natin, oo, natatag sa atin, masama talagang tao yan. Hindi na magbabago yan. We need to considerate. Amen? Nabago nga nating Panginoon yung kanyang mga disipulo eh. Sinong disipulo na perfect doon? Wala. Lahat yun makasalanan. Pero nabago na ating Panginoon nung kanyang tinawag. Amen? So, consideration of what? Unang-una, love in action, prioritizing others. Kaya mo prioritize yung iba kasi minahal mo muna sila. Amen? Kaya ganyan din yung action mo, nagre-reflect po yun, kapatid. Sabi nga sa book of Romans, chapter 12, verse 10, be kindly affectionate to one another with brotherly love or sisterly love or ating mga relationship. In honor, giving preference to one another. Nagtuturo ba ating Panginoon ng para magkasala ka? Hindi. Amen. Tinuturo doon na how to be kind.
Amen. Kung pinuntahan ka natin kapatid para suyuin ka, so we need to respect. Amen? So now, isa sa mga factor na dapat isipin natin na binibigyan ka ng priority. Saan ka pa? Hindi sinasabi na VIP ka, priority ka. Hindi. Kasi bakit? Ang ating Panginoon, hindi nagmamatter kung ano ka, di ba? So, kaya nga, pag itinawag ka, amen, you need to priority those person. Amen? Pag sinabi nga, merong gagawin para sa Diyos, yes, Lord agad. Amen. Yun ang kakibat. Kasi, dapat nga, di ba, magmahalan. Isa sa mga great commandment na hinabilin sa atin natin Panginoong Jesucristo. Yes, one love another as God loves you. Love your God with all your souls. Amen. So, Paul expands on this letter to the book of Romans. Sa mga taga-Romans. Amen. Love isn't just a feeling. It's an action. Amen. Hindi lamang pinifeel mo na love mo siya. Dapat meron kang action. Na kahit hindi ka nire-replyan, meron kang ginagawa. Amen? Hindi lamang na nagpapa-express ka na meron kang in love ka sa Kanya. Di ba? Dapat meron kang gagawin. Amen? So dapat, yes. No? Dapat in-express natin yung actions. No? So, it's a heartedly affection that compels us to actively show, honor and to one another. Binibigyan natin sila ng karangalan. Amen? Or sabihin natin, binibigyan natin sila ng pag-asa na magbago. Amen? Lalo na't kakilala mo at nakita nila na nagbago ka, kapatid. Diba? Kapatid, mag-i-examine yan sa buhay mo. Kung minsan nga, sabihin pa, anong ginawa mo? Di ba? Kung minsan, sina-challenge ka. So now, si Lolo Paul ngayon, in-extend niya ito sa mga taga-Romano. Amen? Na dapat we kindly affectionate sa ibang tao. Consideration manifests in the way we speak to each other. Nunguna sa ating pagsasalita. Kasi isa yun sa factor, di ba? Kasi kung sabihin natin pipi, siguro reaction. Pero nakapagsalita tayo eh. Amen? And the respect we show for differing opinions and the value we place on each individual within our community. Amen? So una-una, dapat yung pagkonsidera natin sa pagsasalita, alam naman natin na, di ba? Humility, mahinahon ka. Amen? Mapagkumbaba. At merong respeto. Amen? Lalo na pag nasa mga komunidad tayo. Or even one-on-one. Amen? So, pangalawa, isa sa mga action natin to considerate, empathy and shared experience. Isa to sa mga likas sa Pilipino. Amen? Na pag mayroong kalungkutan, di ba? Pinupuntahan, kinakamusta. Kaso lang, ngayon daw, pag kinamusta ka na, natatakot na. Kabahan na daw. Kasi alam na daw yung kasunod. Hindi po yung kapatid. Amen? We are teaching here na paano tayo maging unity to humility. Amen? So, dapat meron tayong empathy sa isa, sa bawat isa, at nag-share tayo ng experience. Na kung atin pong, pag tayo ay atin pong napapakinggan yung kanilang story o yung kapighatian nila, syempre, di ba, nag-share tayo ng experience. Lalo na, sa salita ng Diyos, dapat nanggagaling. Kasi Kristiyano tayo, rooted tayo sa kanyang salita. Kasi sa kanyang salita, amen, truly, righteous, truly banal.
Amen? So now, in the book of Romans, no, extended natin. At it says, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. So, praise God. Kung meron tayong mga kapatiran na talagang pinagpala, we rejoice. Amen. Huwag natin hatakin pababa. Huwag natin ikakainggit. Bagkus ipanalangin pa natin. Malay mo, maging milyonaryo yan. Bibigyan tayo. Di ba? Mag-share yan. Kasi isa sa mga ginamit. Amen? So now, sabi ni doon, and weep with those who weep. Amen? Makiramay tayo sa mga naghihinagpis. So, pinupuntahan natin yung namatayan, may problema, na-struggle, problema, na mga kapatiran natin, amen? Ni-reach out, amen? Dapat meron tayong reach out, amen? Kasi isa to sa factor pala sa buhay Kristiyano, amen? Na kinakamusta natin. Pag hindi sila magre-reply, then sa kanila na yon. In the point of view sa atin mga Kristiyano, inaabot natin yung dapat na mangyari. Kasi we build up a humility. Para tayo ay merong unity. Amen? So dapat yung pamumuhay dapat ito yung dapat na pamumuhay ng isang Kristiyano. Kasi kung mabasa natin to sa Romans chapter 12, about pamumuhay, behavior ng isang Kristiyano. Amen. Kung meron mga kapatiran, sabihin natin, merong pagkakamali, hindi naman natin ginajudge yun eh. Amen? Dapat, meron din tayong konsidera na, magpaturo. Amen? May konsidera tayo na pakinggan natin. Amen? So, now, it means celebrating their triumph. So, minimin natin na i-celebrate yung kanilang triumph o yung kailang nakukuha sa buhay. Amen? And we need to offer, We need to offer comfort on their sorrows. Amen? Dapat naroon yung hindi lamang yung pakikipagkapwa, hindi. Yung pagiging Kristiyano talaga natin. Hindi lamang to binibuild up yung pagiging Kristiyano, hindi lang doon nahantong eh. We build up the family of Christ. Amen? As one body tayo eh. Amen? So now, the responding of this, we need empathy rather than indifference. Kasi ang tawag doon respeto. Amen. Dapat may wala sakit. Meron kang, yung behavior na makikitaan ka na sa hirap at ginahawa. Nandito tong taong to. Amen. Kahit wala kang may abot, meron kang pinapanalangin sa kanila. So, when we consider the joys and pains of others, we build stronger connection and demonstrate genuine care. So, pinapahiwatig dito, Amen? O sabihin natin, binabalyo ang bawat isa na sa sarili mo, nagko-consider ka ng stronger relationship, connection sa iba. Kaya doon nakikita na ng iba, genuine pala talaga yung pinapakita sa akin ni kapatid. Kaya minsan yung iba, hindi natin namalayan, nagbabago dahil sa mga ina-action natin. Amen? Kaya ikaw kapatid na nakikinig, nanonood, amen? So, dapat nagmumula sa sarili mo at meron kang mga actions, yung mga itinuro sa atin nating Panginoon. Yun yung mga pamumuhay na meron kang love in action, na ma-prioritize mo yung iba, empathy at nagsishare ka ng experience. Amen? And lastly, selflessness for the sake of others. Hindi ka nagiging makasarili. Amen? So, sabi,
In the scripture said, let no one seek his own, but each one the other's well-being. So, hindi lamang sa pangsarili. Amen? Lalo na't nakakaangat ka na, lalo na't hindi ka naman nagkukulang, no? Share sa blessing. Encourage others. Kasi isa yun sa factor din sa buhay natin na nag-i-encourage tayo sa iba para mabigyan natin ng pag-asa. Meron na tinatawag na hope, pag-asa sa iba. Amen? Kaya lagi nating iniisip. Kasi ating Panginoon Jesucristo, nag-iisip ba siya sa kanyang sarili? Na pansarili lamang? Hindi eh. Lagi niyang iniisip yung kanyang nasasakupan kung meron bang pagbubunga. Amen? So, dapat, sinasabi niya na huwag lamang sa sarili ninyong kapakanan. Dapat isipin natin yung kapakanan din ng iba. Ang lawak ng, langit kapatid, kung ikaw lang mag-isa dun. Amen? Dalayan natin yung mga ating pamilya. Kaibigan, kaaway, amen? Ating mga, ibang barangay, di ba? So, saan man sila, o sino man nating nakakasalamuha, amen? So, share this goodness of God. Kasi isa ito sa mga pagkukonsidera. Kasi bakit namuhay ka na ng Kristiyano eh? Alam mo yung pamuhay Kristiyano eh. Di ba? May comfort eh. So, ikonsidera mo na ihayag yung salita. Kasi, this verse directly challenges our inherent self-centeredness. Na kung mayroong pinapamana sa atin, amen, wag lamang mag-centered sa atin. Amen? Ipamana natin sa iba para mailako rin to our, sa mga bagong henerasyon. It called us to radical shift of perspective. Kasi hindi tayo, walang nagtatagal sa mundong ito. Amen? Lahat po tayo ay, mamamatay. Kaya, ipamana natin sa iba yung goodness nating Panginoon. And we need to consideration often requires to set aside our own preference or desires for the benefit of someone else. So dapat, nagdi-desire din pala tayo sa ibang tao, Hindi lamang sa sarili natin. Kaya, isa sa mga factor talaga na makikita natin bakit yung lugarin, unity sila. Kasi pala, yung mga siguro namumuno doon, amen, na meron siyang pagkukonsidera na para ma-unite yung nasasakupan na to, amen, so ito yung ginawa niya. Meron siyang pagmamahal sa kanyang bawat action, amen. Meron siyang, hindi siya makasarili. Amen? So, isa sa mga nagbibigay ng unity sa pagiging humility ay yung pagsiserve natin na mayroong pagmamahal. Amen? Kasi, sabi nga kanina, sabi ko, na nangunguna talaga sa sarili na may pagmamahal. Kasi nakikita ng Diyos yung puso mo. Amen? Kaya, merong mga Kristiyano talagang lumalago. Dahil merong pagmamahal ng kailang mga ginagawa. So it says, amen? For you, brethren, have you been called to liberty? Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. So, kung meron ka ng liberty, ano itong liberty? Amen? Ito yung pagiging malaya. Amen? O isa sa mga factor na sabihin natin, wala kang problema masyado. Amen? Easy goer ka lang. Amen? So, meron kang mga kalayaan sa buhay mo na kahit gawin mo to, okay. So, our freedom in Christ is not a license for self-indulgence. Amen? But an opportunity to serve others with love. Bigyan din natin ng pag-asa yung iba. Bigyan din natin o ating pong ihayag na mayroong eternal life. Kaya, kung minsan, sa buhay natin, amen, meron tayong pagsisisi, sayang, di ko na
nabigyan ng tawag ito, hindi ko nahayagan ng salita ng Diyos, sis kapatid. Ayun tuloy, nakulong. May pagsisisi ka ngayon. Kasi bakit? Kung minsan tayo, mga tao, akala natin comfort na tayo, minsan kumunoy na pala, di ba? Hindi tayo bumangon. Hindi natin nahihayag kung ano yung, hindi natin na-testify na mayroong pag-asa, mayroong opportunity. Amen? So now, we need to considerate that we need to express through acts of service, both big or small, no? Mapalaki man o mapaliit, no? It's about using our gifts and resources to meet the needs of those around us. So, gift pala to. Hindi mo yan sa sarili mong kakayahan, kapatid. Binigay ng Diyos yan kasi regalo yan para sa iyo. At yun yung nararapat para sa iyo. So, i-share mo din. Amen? Wag masyadong maramot. Amen? Kaya yung beggar kanina, nakita ng businessman na may kalakasan siya, bakit siya nangihingi? Amen? Kaya ang ating Panginoon din, no, nakikita niya yung ibang tao na may kakayahan itong maghayag ng salita ng Diyos, kaya pinili niya yung mga kanyang disipulo. No, binigyan ng opportunity. Amen? So now, we need to act. Ano yung dapat i-action natin? To serve and love. Unang-una, kindness, compassion, and forgiveness. Kasi ito talaga ang pinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Na yung nagsiserve siya sa ibang tao, naroon talaga yung pagkamabait niya. Compassion, yung pagpakumbaba o yung pagkamahabagin. Yun, amen. So, isa sa kanyang pagpapatawad. Amen. Pinapatawad niya yung mga taong nagkakasala. Amen? So, we need to act na sa halip na kung tayo ay isang, sabihin nating masamang tao, kapatid, hindi habang buhay nandyan kay. So, dapat ate po ding ipamuhay yung dapat. Amen? Kasi these qualities are the hallmark of considerate heart. Pag konsidera sa puso mo ba, maawa ka naman din sa sarili mo. Amen? At huwag sana hahantong na makulong pa tayo, merong mangyari sa buhay natin, at doon pa tayo magsisisi. Kasi sasabi sa book of Ephesians, no? Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Pinatawad ka natin, Panginoon eh. Amen? Isa siya sa mga, siya ang nag-redeem sa buhay mo. Binigyan ka ng salvation dahil sa kanyang grasya. So yun din ang ibigay. Yun din ang narapat mong ibalik sa ibang tao. Lalo na sa mga nagkasala sa iyo. Amen? Nag-aaway sa iyo. Amen? So, we need na kindness in our words and action. Tender-hearted. Amen? And that feels the struggle of others and willingness to forgive as we have been forgiven. Ipalaganap din natin na forgiven ka na, kapatid, para ma-release din nila yung pain na kailang, nandun sa kanilang puso, na dala-dala nila. At i-express mo din na mahal natin sila. Mahal ka ng Diyos. Pangalawa, ina-action din natin, dapat, cultivating a mindset of unity and humble. Dapat, lagi natin, iniisip na dapat mag-unite tayo. Hindi yung watak-watak. Siyempre, nangungunat, meron ding humbleness. Amen? So, talagang masasabi ko din sa paggawa ko ng mensaheng ito, grabe, ang hirap. Amen? Magbuo ka ng kongregasyon, talagang mahirap. Makakasalamuha mo ibang tao. Magbubuo ka ng unity, tapos mangunguna sa sarili mo, humble. Hindi mo kilala yung tao.
cultivating talaga yung mindset mo doon. Di ba? Na dapat talagang lagi mo, no, siguro lagi sa listahan, sa isipan mo, makuha ko itong mga tao sa pagmamahal, makuha ko itong taong to. Grabe, hindi mo na iniisip ano yung negative na mababalik sa'yo. Hindi mo na iniisip ano yung mga masasabi niya sa'yo. Amen? So, it says in the 1 Peter na, finally, all of you be one mind. Yun pala eh. Dapat iisa lang. Iisa lang yung ating mga naisip, pinaplano. Having compassion for one another. Compassion ulit. No? Maging mahabagin. Love as brothers or sisters. No? Be tender-hearted. Be courteous. So, courteous. Lagi nating kinukort yung mga tao yun, no? Para tayong, no? Siguro, kung ikaw lalaki, laging nililigawan mo. Amen? Kung napapansin natin sa ibang pastor, di ba? Sa entrance pa lang, ganyan yung pastor, nakasmile na. Yun pala yung meaning na yun. No, yun pala yun. Kasi bakit? Hindi niya hinayaan yung mga tao na pag-entrance pa lang sad na. Kaya nagsisimba to kasi may dinadalang pigati. Hindi. Amen? So, yung pagiging, humility natin, nagbubunga pala na paunti-unti na to unite others. Lalo na sa wala ng pag-asa. Amen? So, ito yung pagtawag, masasabi ko, ito yung pagtawag na to bless others. No? So kahit sabihin natin, hindi ka na-bless, pero meron kang wisdom sa ganitong pamaraan, pagpakumbaba, mahirap yun. Amen? Kaya, that the time na tumatawag tayo na ma-bless din yung ibang tao. This internal attitude naturally lead to outward expression of consideration. Isa sa mga factor na consider tayo na ma-express natin sa labas. No? Sa labas pa lang, makikita na yung espiritu mo, nakasmile. Siyempre, anong gagawin ng mga member? Smile din yan, di ba? Malilimutan nila yung problema pagpasok ng simbahan. Amen? And to unite with a purpose. Pinapaalala natin na may purpose ka, kapatid. Hindi lamang uupo ka dyan. And considering others become a natural outflow of who we are. Baka di natin alam, nalulunod na sila, nasusuffocate na sila sa kanilang buhay. Kaya maraming tao, mayaman, maraming pera, na nagpapatiwakal. No? Nasayang ang buhay. O naliligaw, walang peace, hindi makatulog. Amen? Pangatlo, amen? Intentional encouragement. Kasi sabi sa book of Hebrews, let us consider one another in order to stir up love and good works. So, pag nagbibuild tayo ng unity, amen, dapat mabubuting gawa. Nagsisimula sa mabuting gawa. Hallelujah. Let us consider, kailangan pagsikapin talaga natin. No? Dahil bakit? Yung paghihikayat natin sa mga kaluluwa, kapatid, sabi nga sa, di ba? Sa Biblia, o sa salita ng Diyos, libu-libong mga anghel nagdiriwang sa langit. Amen? Maging ating Diyos ay nagagalak. So it's about being intentional in our support and motivation. So motivation pala yun sa sarili natin. Motivation pala yun at nagsusuporta tayo sa mga sadness ng iba na para to convert to kaligayahan, kagalakan sa kanila. Akala ko motivation yung mga naririnig nating mga yung sinasabi nila na maging masaya ka. Amen? Motivation din pala yung sadness ng iba. Yes, motivation pala yun. Kasi bakit? Nararamdaman mo na yun eh. Nadaan mo na yun eh. Kaya, nagmo-motivate ka na ngayon sa ibang tao. Kaya, nagbibisit tayo sa ibang mga kapatiran. Nagbibisit tayo sa mga tao na
napapansin natin, nakikita natin na pulas lang peace. Amen? So the conclusion, my brothers and sisters in Christ, the call to consideration is a resounding theme throughout Scripture. No, ito yung nag-aalingaw-ngaw sa buhay natin. Amen? It's a call to move beyond ourselves. Hindi lamang tayo hantong na dito lang tayo sa sarili natin. Ipagamit din natin ating mga talent, time, and treasures sa iba. Amen? So, to embrace humility and to actively prioritize the well-being of those around us. I-practice natin yung pagpakumbaba natin para maging magiging aktibo sila. Kaya kung mapapansin natin sa simbahan, ina-acknowledge yung ibang tao. Di ba? Ina-acknowledge natin kasi bakit? Ikaw yung nakapansin, ikaw yung nag-motivate na merong sadness itong taong to. No? So now, it's a reflection of the love that Christ has shown us. A love that was utterly selfless and entirely focused on the needs of others. Kasi hindi lamang natin Panginoon iniisip yung sarili niya. Di ba? Sabi nga kanina, hindi lamang sa sarili na kundi yung kapakanan ng ibang tao. Na sila ba'y masaya ba sa kanilang buhay, sa mundo? Kasi kung hindi na sila masaya sa kanilang mundo, hindi hilahin mo sila sa mundo na maka-Diyos. Amen. Kasi sabi nga kayo na sa ating scripture, no? Let nothing be done through selfish ambition and conceit. Hindi lamang, no? Hahantong sa pangsarili, sa ating pang-ambisyon, but in loneliness of mind, let each esteem others better than himself. Amen. Huwag tayo na sarili lang yung iniisip. Dapat iisipin natin na mas mabetter pa tong tao sa akin. Kasi iba po yung pagiging boss at iba po yung pagiging leadership. Yung boss ay palaging utos ng utos kasi siya yung nakakataas. Pero yung leadership, siya yung naghihikayat, siya yung nangunguna para sundan ka. Kasi alam ng leader na ikaw na naman ang susunod. Amen? So, sabi mo, let each of you look out not only for his own interest. Huwag lamang tayo mag-isip sa ating interest. Amen? But also for the interest of others. Masarap kayo sa piling yung nakikita natin ating kapatid na may pagbabago. Sabihin natin may pagbabago, na bago sa kanyang bisyo. Amen? Na dati na mabisyo, ngayon nagsiservisyo na sa ating iglesia. Di ba? Naglilinis, sinishare yung talent, di ba? Nag-preach out ng kanilang testimony, di ba? So doon po nagsisimula yung fruit ng pagiging humility mo. Kasi bakit? Na-build up nyo yung puso na itinuro sa atin ng Panginoon. So, let us examine our hearts. Are we truly considering those around us? Yun ang tanong. Nagkukonsider ba tayo sa ating nakakasalamuha? Our actions ba ay motivated by selfish ambition or by genuine desire to serve and uplift others? Nagiging makasarili lang ba tayo sa ating buhay? Or iniisip natin, dinidesire natin na makaserbisyo tayo sa iba na ating ma-uplift, yung ating maitaas, yung mga kapatiran natin na nawawala na ng pag-asa. Amen? So, we need to examine our heart. Kung meron ba tayong nabubunga na ibang tao. Yung mga tinanim ba natin ay nagbunga? So, i-examine natin, kakamustahin natin. Amen? So, let us stand. Amen? So, let us pray for a renewed spirit. Kasi alam natin na hindi araw-araw nag-aalab tayo. Hindi araw-araw na nakukuha natin yung character of unity na sa mga attitude natin, no? Minsan mahirap kunin yung pagka-humility, pagpapakumbaba, yung pagiging mainin sa mga tao.
na ating nakakasalamuna. So, now we pray that may reflect of each and everyone sa puso natin na Christ is living us, interact us, and building us stronger. The heart of humility. Dahil gusto nating Diyos na tayo unity as a one body, one mind. Hallelujah. Glory to you. Hallelujah. Hallelujah. Abba Father, salamat o Diyos sa pagkakataon na nandito kami, Panginoon, na buong kalakasan, na buo yung aming mithiin, na maibalik namin yung nararapat para sa iyo. Maraming salamat na patuloy mo kami na pinapasigla. Naroon yung aming puso na magbigay ng time, magbigay ng talent, magbigay ng treasures para sa iyo. May balik lamang yung yung nakakalugod. O Diyos, maraming salamat na nandyan ka, patuloy na nagpapaalaala sa amin. Sa aming mga ginagawa, alam namin, O Diyos, na hindi kami, meron kaming pagkukulang. But, truly, O God, You are a living God. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Hindi mo pinabayaan dahil binigyan mo ng linaw. Binigyan mo ng ilaw aming dinaraanan, O Diyos. Ama, sa mundong ito, alam ko po na, alam namin na kami ay isa lamang sa mga steward o tagapangalaga ng mundong ito. But, with your love and care, O Diyos, amin pong napamumuhay yung pagiging humility dahil gusto mo yung unity sa bawat isa. At maraming salamat din sa mga ina-action namin, Panginoon, na nakukuha namin to considerate others na hindi lamang yung negative aming dapat na makita, kundi yung yung nasa kapatid na kabaitan, Panginoon. Ano yung magaganda sa buhay niya? Ano yung kanyang naambag na nakaka-please sa iyo, Diyos? Maraming salamat, Ama, dahil patuloy mo na minamold ang buhay namin as a Christian, as your follower, O Diyos. Maraming salamat sa mga pastors, leaders, deacons, Panginoon, at sa mga co-churches members na patuloy na nagpapagal, patuloy na naghahayag ng iyong salita. Mayor, nawa na sa amin, Panginoon, na patuloy na naggagabay yung banal na Espiritu Santo, na patuloy na nagko-convict sa amin kung meron kaming nagagawang pagkakasala. Maraming salamat, O Diyos, sa mga pagpapala at sa paghahayag na iyong salita, Panginoon. Maraming salamat. To all the glory and honor by the name of Jesus Christ, we pray. Amen at amen. God bless, people of God.